Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 3 to 9, 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-like, sa comments, at sa mga nag-hypes po, yan, maraming salamat. Sa mga nag-hypes ng video, maraming salamat sa inyo. God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat din. At kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, Libra, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo ha, Libra. Energy reading tayo. Tingnan natin kung ano yung angel's number mo. Baka nakakita ka ng repeating numbers 555. Okay. Wow. Magugulat ka. Magugulat ka. Ate, ano yun? Mamaya ko napakita sa inyo yan. Ito muna. Meron kang 1, 15, 16. Aba, wala pang, hindi pa ako kinumpleto, no? 15, 16, 18. Aries, Cancer, Sagittarius, and Gemini. Baka connected ka sa mga tao na yan or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Libra. Okay. Andito yung point na may mga bagay ka doon na iniisip. Pwedeng trabaho, pera, connection. No, may mga bagay ka na gusto mo i-progress sa buhay mo. Or nandun yung point na may mga dini-dreams ka talaga. O may mga bagay o sitwasyon ka na you are inspired this time. Maybe ano, sa iba sa inyo. Nandun yung point na yon. May mga aso pusa ba kayo? Sa iba naman sa inyo is may mga bago daw kayong makikilala sa buhay nyo. O magkakaroon kayo ng mga bagong connection, no, in life. Sa iba naman is may mga umpisahan ka eh. Siguro when it comes dito sa pag-umpisa sa iba is meron kayong ginawa noon na gagawin mo siyang muli ngayon. Pwedeng nahado sa point na yon. Yun. Iba sa inyo may pagka-leadership energy, no? Maybe you're a boss or may mga sarili kang pinamumunuan or negosyo man yan, malaki, maliit. Or pwede rin naman nahado yung point na may mga ililid ka na sitwasyon o kung sa trabaho niyan is yun nga, may mga ililid ka or merong leader ka doon, pwedeng nado sa point na yun, no? Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, there's an achievement situation, no? Parang maybe you're thinking na sana ma-achieve ko na to, sana ganito, sana ganun. Or sa iba dito is may achievement na magaganap or may ma-achieve ka. Sa iba, kailangan nyo daw i-progress to achieve that situation na, yung iba. Sa iba, may ma-achieve ka. Pwedeng yung achievement na ito is tumama siya sa taong malapit sa'yo or mismong sa'yo. Nado sa point na yon. Halimbawa, meron kang pinapangarap. Halimbawa, ay ito pamangkin ko, itong anak ko, ganito, ganyan, sana mag-graduate siya, ganyan, sana ganito, sana ganon. Well, tatama, yun. Diba? Either sa'yo or sa kanya. No? Nando sa point na yon. Example ko lang yun. Yun na nakita ko dito. And may mga tao na malapit sa'yo na pwedeng nasasaktan ka sa kanila or pwedeng makakaramdam ka ng pain sa kanila. Hindi ko alam in what way eh. Pwedeng makikipag-usap sila pwedeng makakausap mo sila tapos hindi mo sila maintindihan, hindi kayo magkakaintindihan, or may mga magaganap o mangyayari na ikaka-painful mo pagdating sa kanila or sila sa'yo. Ito, no? Vice versa. May mga biglaang magaganap o mangyayari, pwedeng makaka-receive ka lang ng news, communication, or yung tao na ko-connect sa'yo is gano'n ang sitwasyon, or sa'yo, or sa malapit sa puso mo. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Accident. Biglaan. Sana wag naman. And then, nandito yung, maraming klase. Pwedeng sa'yo, pwedeng someone, or yung taong kukonek sa'yo. Sa iba naman is, warning lang naman to, no? Para maiwasan lang din naman. Ganyan. Meron ako nakitang doktor, hospital, check-up, maintenance, or there's a surgery situation. Yun ang nakakita ko ha. Sa iba naman dito is sabi dito, kung may harvesting situation kasi, hindi ko alam what way eh. Siguro meron kang ginawa or meron kang good things na ginawa in the past and you will harvest it.
Basta may mga harvesting situation. In what way, hindi ko alam. Pera, trabaho, relationship, mga ganyan. Sa iba naman is mag-ingat ka sa mga matatalim at matutulis na bagay. Sa mga tao din na makakausap mo, baka may mga makakausap ka na makaramdam ka ng painful sa kanya, ganyan. Or sa mga, pwede ka kasi masuga, sa iba sa inyo mga ganung bagay, matatalim, matutulis, na pwede makahiwa, makasugat, ganyan. Di ba pwede rin yung bato, makakasugat din yung bato, di ba? Yung mga papel, ganyan. Basta may nakita kasi akong sugat or dugo, ganyan. No, hindi ko alam kung needle siya. Basta mag-ingat na lang kayo or someone who's connected sa iyo. Yun. Pwedeng ikaw malalapit sa'yo kung may mga alaga kang hayop, ganyan. Baka dun sa kanila. Kasi syempre connected din sila sa'yo. Alam mo sabi dito, you need to protect your money. Ang sinasabi dito. Alam mo eh. Yun. Protect mo daw yung money mo or your finances. Malakas yung loob mo ngayon Bakit? Yun ang nakikita ko dito. Makaka-receive ka ng communication, text message sa isang taong malapit sa'yo. As in, malapit sa'yo to. Something want to protect. Hindi ko alam in what way. Either ikaw yung may pinoprotektahan or may taong gusto kanyang protektahan. May ganun ako nakikita. And Libra. Tingnan natin, baka nakakita ka or connected sa yung mga number nito. 0404 is slow down. Parang, di ba ano kanina na. Protekta mo yung pera mo. 555-1919 and the drama. May drama alert. Dun. Okay lang ba kayo? Okay, baka nakakita ka ng mga repeating numbers. We have the 44, the beginning, and the starting. The 55 plus 10, 10, 10, 10, and the 8, ibig sabihin, the completion, changing of the cycle, and the completion is begin. And syempre, andito yung point na may mga sitwasyon na pwede kang malito. But, it's up to you. Yan sa sa'yo talaga. It's up to you if you want to start fresh into your life. Andito rin yung isang is up to you. It's up to you with the 10-10. Magkakaroon ka ng mga pagsasaayos, readjustment situation sa iba sa inyo, may mga pag-uumpisa o may mga umpisahan ka na sa buhay mo o may magtatapos sa buhay mo kasi you have the 10-10 din kasi also the 5 is a changing. And nandito rin yung point of something need to clarity o may mga sitwasyon na magkakaroon na ng clarity sa buhay. Medyo iwas ka na lang sa medyo ikakadrama ng buhay. O may mga dramatic situation sa buhay mo, pwedeng kapatid mo, anak mo, magulang mo, pamilya mo, ganyan. And slow down, no, Libra. Balance, siguro alam mo naman yung iniinom, kinakain, pera, mga connection, ganyan. Power struggle, force violence, hope, authority, ancestor, restlessness, low vibration, and this is a warning. Di ba nagbigay ako sa inyo ng warning kanina? I told you. So, I told you. At yung arte mo talaga. Ganun talaga si ate. Pay close attention. Attention, please. Yung iba dito, sarili nyo to kasi for is your sarili. Pay close attention to the people in your life. Sino ba yan? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, ganyan. Your surrounding, kapaligiran, and your physical health. Sabi ko sa inyo, ay sorry anak. Ay sorry, nahulog ang anak ko. Sabi ko sa inyo, pati sarili niyo. O, diba? Don't freak out. Oops, relax muna. Baka maging madramatic ka. It's just a warning. To be careful and awake to avoid any further issue. Yan binibigyan kayo ni universe ng warning. Hindi lang naman kasi ako nagbibigay ng warning sa inyo. Kaya huwag nyo iisipin na I give you negative reading. Hindi. It's a warning po talaga, no? Para ma-reverse mo rin siya. Communicate clearly and keep healthy boundaries. Palagi ko ito sinasabi sa inyo, sa reading natin. Diba? Hindi nyo napapansin? Kaya hindi ko kayo binibigyan ng negative. It's a warning. Kasi yun yung gustong
iparating sa inyo ni universe at ng inyong mga guides. Kung baga kaming mga tarot reader is only a guide to give sa inyo yung mga pwedeng parang kami yung nagiging daan o tulay para sabihin sa inyo yung mga dapat nyong advice lang naman, pero it's up to you naman, di ba? Sabi naman dito, it's up to you. If you want to change of your cycle, it's up to you. Nasa iyo lahat ng desisyon na to. Wala sa akin, wala sa angels mo, nasa sa iyo. Kasi you are the four. If you want to ending something, change of decision is up to you. Your energy. Okay, when it comes sa yung energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito, sa iba sa inyo, is, yes, you try to make it balance any situation into your life this time. Pwede may mga bagay kang gusto mong sabihin, aksyonan, gawin, desisyonan, i-move. May mga bagay ka na maaring gusto mong maisaayos yung energy mo, na doon sa point na yun. May mga bagay kang gusto mong maisaayos, i-transform, o may mga bagay ka na naiisip na gusto mong gawin, ganyan, o gusto mong ilipat, para mga ganun, o kaya gusto mong to begin. Sa iba naman sa inyo is, may mga bagay daw kayo na parang nagtitimpi kayo, nagtitiis kayo, ganyan. Nandun ka sa point na yon. Alam mo yung kahit na na nahihirapan ka sa sitwasyon mo, sa buhay mo, yung iba sa inyo, parang pinipilit mong maging okay, mga ganun. So, nakita ko dito. May mga sitwasyon daw na magpuput effort ka talaga. O nagpuput effort ka talaga, ganyan. Iba sa inyo may mga traveling situation. Maybe mga malayo man yan o malapit, mga ganun sitwasyon. May mga dinadamdam ka, no? May kinikim-kim ka o dinadamdam kang feelings. Pagdadamdam. Anong parating kay Libra po? Ano po parating sa kanya, universe? Ano ba tong card mo? Libra, parating. Okay, parating sa boom 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 boom, devil. Ano ba pinagsasabi ko? Para akong engot eh, no? Ewan ko, saan ko napulit yung boom 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 na yun? OMG. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, merong sitwasyon. May tao. May tao na pipilitin ka niya na maniwala o pipilitin ka niya sa isang sitwasyon. Pero hindi mo ma-accept 'yon. Parang nando'n sa point na yun. Lalaki. Yun ang nakikita ko dito. Yun. May sasabihin siya sa'yo siguro parang hindi ka paniniwala, ganyan. O kaya pipilitin ka niya o may sasabihin siya sa'yo tapos hindi ka sure doon or hindi mo ma-accept na about yung sitwasyon na yun, na hanggang sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, ang parating sa inyo, we have the 5-5. Ang dami mong 5 ah. May tao, may tao makikipag-communicate sa'yo, taong malapit sa'yo. Na may sasabihin sa sayong katotohanan or ikaw ito sa kanya. Or basta may malalaman ka raw katotohanan. Sa taong malapit sa'yo. Well, babae man yan o lalaki, parang nandun sa point na yun. Parating din sa iyo is may financial problem yung iba, no? May mga time daw nasasakit yung ulo mo, yung paa mo, ganyan. There is a situation na
may babae na hindi kayo magkakaroon ng good situation. Pwedeng yung babae na yon is masakit yung salita niya or ikaw ito or yung babae na yon is sobrang toxic sa'yo, ganyan. Kala mong sino, kala mong matalino, kala mong sinong tama, mga ganon. Basta ano to, hindi maganda. No, yung babae na yon. Yun ang nakita ko dito. Yung iba naman sa inyo, pwedeng nangyari na to noon, mauulit lang to ngayon. Sa iba hindi naman. Sa iba, same yung tao na yon. And sa nakita ko rin sa iyo dito is there's a bullying situation. Pwedeng may mga tao na nabubuli ka o may wag naman sana ikaw yung mambubuli kasi hindi rin maganda yun, 'di ba? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao na yun. Ba't mo bubulihin, 'di ba? O kung makikisawsaw ka, ay naku po, bahala ka sa buhay mo. Turn around. Sabay turn around. Okay, sa iba naman sa inyo, para din sa inyo, meron na kayo i-evaluate na situation. Hindi ko alam what way pero may i-evaluate ka daw na sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, may mga multitask, multiple priorities ka na gawin. Baka busy kayo, may mga parties, event. Also, parating is also abundance, mga celebration is coming. May, ba't yung cycle mo pabalik-balik? Hindi ko maintindihan talaga. Pero pabalik-balik. May mga sitwasyon na bumabalik. Parang paulit-ulit, something. Ganun. Alam mo, merong parating pero mauudlot. Alam mo yun? Kumbaga, makakamit mo na sana pero mauudlot siya. May ganun ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam bakit. Yun ang sabi. Tapos, iba dito is there's a separation. Talaga po, universe. May separation eh. May sakit ka ba? Iba dito may sakit. Ikaw or kapamilya? Ganun ang nakikita ko. May taong may sakit. Kasi may taong hindi stable. Sa iba naman sa inyo, pera, hindi stable. No? Tapos sabihin, ate, boat sa akin. Pareho ba? Sorry ah. Pero may taong may sakit. Yun nakita ko dito. Hindi healthy. Sa iba naman dito is may tao na mangangako na hindi niya tutuparin. Yun. Sa iba naman sa inyo is may separation. May mga unexpected change. Kumbaga, pwede may mga conflict, mga burden na nararamdaman. Sa iba naman sa inyo is may mga pagtatalo eh. Ayun na nakikita ko eh, no? May mga tension na hindi pa totally tapos, ano? May mga sitwasyon na hindi mo kayang i-accept. Hindi ko alam why. Pero sabi dito, tataha ka daw ng bagong direksyon sa buhay mo. Or may mga ifo-force ka this time. Meron kang idea, either ito is mangyari by the May or June, pwedeng na doon sa point na yun, or by weeks, or sa iba is by the next year. Pwedeng na doon sa point na yun. Merong tataha ka daw ng bagong journey sa buhay mo. Or may mga idea ka na ifo-force mo. Pwedeng project, creation, or sa iba is pagkakaroon ka na ng mental clarity sa buhay to do things right. Parang itatama mo na yon. O may mga bagay ka na ilalet ko, ikakat sa buhay, mga ganyan. Hello, Devil. Alam mo, ingat ka sa mga palipad hangin ha, kasi dito may sa'yo, evil eye. May nagpapalipad hangin sa'yo. Or, ini-evil eye ka, ganyan. Palipad hangin. Di ba yun? Yun. Mga bulong. Yan, ingat ka sa mga ganyan. Kaya ako nakakaramdam kayo na medyo may something na hindi nyo maintindihan sa sarili nyo. Yun na yun. Ano pong dapat nyo iwasan ni Libra? This week po. This week. Ayan o. Dapat po iwasan, babae. Tingnan natin. Okay, dapat mong iwasan. Libra, dapat mo iwasan sa sarili mo siguro is yourself, di ba? Sabi ko. Kung may mga bagay na kinakailangan mo nang i-withdraw mo na, i-let go mo na. Kailangan mo rin magkaroon ng paghihigpit sa sarili. Iniinom, kinakain, pera. Lahat, no?
Kung kinakailangan mo na magkembot-kembot, mag-do things skill na para mas maging energetic ka at bumalik yung confidence and being smart. Babae ka man o lalaki, gawin mo. Iwasan mo na hindi ka makafocus sa pangarap mo sa buhay. Or yung kung medyo nagiging palagastos ka, ingatan mo na lang din yun, di ba? Yan. Itama mo, iwasan mo yung maghintay ka lang. Tapos wala kang gagawin, di ba? Iwasan mo din yung okay lang, bahala na, ganun talaga. No, hindi kasi yon. May mga solutions naman din. No? Pero nasa sa'yo yung buhay mo yan. Diba? Baka sabihin nyo, may namanduhan ko kayo. Yun, ang sinasabi rin dito is iwasan mo is kung may mga sakit ka, magpa-check up ka dito. Iwasan mo yung mga tao na mga demanding, possessive, hindi same pages, mga puot, galit, hindi pagkakasundo, o mga hindi pagkakaisa situation. Yeah, hindi ka mag-trust sa intuition mo. You need to trust to your intuition, no? Ingatan mo daw yung sarili mo dito, ha? Tsaka thinking about negativity is hindi. Kasi mas more mong ma-attract si negative kapag gano'n yung nasa isip mo. Tingnan natin ang love. May sakit ka ba sa sikmura? O baka sikmurain ka. Ingatan nyo na lang yung sarili nyo, ha? Tingnan natin. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ganun. Okay ka lang ba talaga? Sabay ganun eh. Okay, when it comes to love. Kung single ka, uy, may tao na may lihim na attraction sa iyo or ikaw ito sa kanya. Pwede rin na may nakakausap ka na or sa iba sa inyo is makikilala niyo ito by social media. Pero mag-ingat ka. Kasi hindi mo alam ang katauhan niya. Di ba? And then, kung kayo naman sa kahiwala, yes, kasi napasok ka sa option or you are the third party or pwedeng napasok ka niya sa option. Pwede iba dito, nakilala niyo lang dito by internet or sa iba naman sa inyo is, basta nakilala mo lang siya. Yes, nagkaroon na paghihiwalay kasi nahandoon yung, alam mo yung either LDR kayo, no, yung iba, no, or magkaiba lang talaga kayo ng, edad nito. Nagkahiwalay kasi, handun yung point na, syempre, naging malihim yung isa sa inyo, no, napagod yung isa, nag-let go, umalis, tumalikod. Yun ang nakikita ko ito. Nagkaroon na attraction sa iba. Or naging malihim lang talaga ang isa sa inyo. Yun ang nakita ko dito. Pwedeng may mga nalaman ka sa kanya, kaya handun din yung paghihiwalay. Or vice versa. Kung kayo naman is by third party relationship, yes, medyo magulo kasi yung relationship na ito, pero maaaring alam mo naman or kung alam mo naman din kung sa katutungo pagdating dito, no? Yan. Siguro naghahanap ka lang din ng ebidensya or sa iba naman sa inyo is, yes, masyadong secret, may secret yung isa sa inyo dito. Yun nakita ko. Pero alam mo naman din siguro na gagawin mo dito. Diba? Paulit-ulit lang to. As in, paulit-ulit lang. Kasi may mga third party. Kung wala naman kayong third party relationship, you try to make it balance this connection. May mga unfinished business lang din sa iba sa inyo. Andun din yung point na may mga bagay o sitwasyon. Ewan ko, may pag-uusapan ata kayo na LDR ba kayo o may mga travel situation na magaganap, malayo o malapit yan. Pagdating dito sa connection na ito, nandun yung point na nandun naman yung paninindigan ng isa, no? Na talagang connect dito sa sitwasyon. Ang may mga time lang talaga na magulo minsan. Hindi ko alam bakit magulo yung sitwasyon dito. Siguro may mga time na pwedeng may mga pag-uusapan kayo o marami talaga kayong pag-uusapan na minsan hindi mo magiget lag or siya hindi niya magiget lag or marami lang talaga siyang or sa iba is marami lang talaga siyang gustong sabihin pagdating sa'yo. Baka marami siyang ikikwento sa'yo or
ikaw ito sa kanya, o may mga pangarap na gustong gawin, aksyonan, medyo magulo may mga sa part mo, sa part niya, parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. May mga time din na may pag-iwas pwedeng pag kinausap mo siya, medyo paiwas yung sagot, pwede na, or ikaw ito sa kanya, may mga ganun paiwas. Ako nakikita dito. Na doon yung point din na ang isa sa inyo kasi parang merong pinoprotektahan. Hindi ko alam ano. Or maybe you protect this relationship, or you want to protect this connection, or siya ito sa'yo. May ganun ako nakikita sa inyo. Pero bakit ganun? Malakas yung pakiramdam ng isa sa inyo May mga bagay na mararamdaman. Isa dito, tahimik lang Tahimik pero may gumugulo sa isip. Yun ang nakikita ko sa inyo. Tingnan natin mo. Money. Your money, Libra. Kaya musta naman po this week yung money niya, universe? Kaya pala nandito si slow. Slow down, make clarity to change your cycle. Ibig sabihin, may change ka talaga ng desisyon, Alert. It's up to you. Okay, universe. Money po. Ayun lang. Ano yung universe? Okay, pagdating sa iyong mind. Sa money mo, hindi ko naman sinasabi na na mawawalan ka ng money. Hindi, kumbaga, may papasok naman kahit papaano. Yun nga lang, stagnant kasi itong money mo, Stuck and stagnant, kumbaga. Hindi ko alam why, nagiging matumal ba? O may mga tao ba na nakakausap ka na hindi nagbabayad ng utang? O may mga tao na nagko-connect sa'yo na puro na lang hingi? Pwedeng nando sa point kasi na yun, sa nakita ko dito. Yun. Kaya ang nakikita dito, kailangan mo talaga mag-resetting. Kailangan mo mag-start uli. Kasi iba sa inyo, nasi-zero. Baka ma-zero ka. Mag-ingat ka. Pagdating sa pera, may nagsisinungaling. Hindi ko alam kung may gamble, or sugal, parang something. Hindi ko alam kung ano ginagawa niya. Parang may mga sugal situation, o may mga sugal situation. Yung nakikita ko sa iba, may tao nagsisinungaling. May tao na iinsultihin ka niya, trabaho man ito or kaperahan na yung paki-insulto, may pagsisinungaling, may paranoid, mayroong very defensive, mayroong paniniwalain ka niya sa gugustuhin niya. Halimbawa, ay wala kasi akong pera, wala akong pambayad sa'yo, pero huwag ka maniwala, meron siya. Di ba? Ako talaga yung binuyo talaga no? Yun nakita ko. May mga tao na magkakaroon ka ng disappointment connected ng trabaho or pera yan. Kaya mag-ingat ka lang sa pera mo, Yung mga ikaka-disappointment mo, iwasan mo talaga yun. Yung mga ikaka-zero balance mo, ano nang gagawin mo? Sabi, ate, negative. Hindi yan negative kasi this is a warning. Anong gagawin mo para hindi ka ma-zero balance? Ano yung sitwasyon na hindi mo napag-isipan dati, hindi mo napag-aralan dati, diba? Ngayon, gawin mo yun. Gawin mo yung kasangkapan, yung nangyari sa nakaraan para hindi na mangyari. Or ito, gawin mo tong guide para hindi maganap to. Ibig sabihin, maging matalino ka. Ibig sabihin, kasi may tao magsisinungaling, mas maging matalino ka sa kanya. Diba? Pag may nakapag-usap sa'yo, ganyan. Kasi pwede mag-zero balance ka. Ingat ka na lang. Pero iba sa inyo is may mga bagay daw kayo na i-pursue. Kung ano man yung i-pursue nyo, gawin nyo. If there's a creativity, project, o kaya naman merong mga bagong trabaho, gawin nyo. Yung mga pagkakaperahan, gawin nyo. Yun, maganda siya. Pero, pag-aralan, pag-isipan, alamin, siyasatin nyo, ha? Kaya dito is slow down. Okay? Arigatou namasikat.